How to invest in a busy life confidently. Itong mga yan, exact words sa survey yan, hindi po sa akin galing yan. Kinopy-paste ko lang. So, ayan yung, ganito yung gagawin nyo. Kaya, mali kasi yung perception ng iba sa stock market. Feeling nila pang mayaman, feeling nila nakatuto ka, hindi po eh. So, sa day 2 training, ituturo sa inyo paano mag-invest ng worry-free. Kasi kung gusto nyo po ng worry-free at busy kayo, mag-blue chips na lang kayo. Tuturo natin sa day 2. Pero ano ba yung mga blue chips? Ipapakita ko yon. Pag pinakita ko yun sa inyo, i-monitor nyo na siya once every quarter. Kung busy-busy ka, wala kang time, gusto mo talaga ng stress-free, peso cost averaging. Sa day 2 lesson din yan. Hindi natin i-discuss ngayon kasi basic lang tayo for tonight. Gusto kong maintindihan nyo muna yung konsepto ng stock market para alam nyo na hindi siya pang mayaman, hindi siya pang may oras lang. Kahit wala kang time, kahit busy ka, pwede ka. Okay? Next, sa day 2 training pa din, paano ka pipili ng stocks na ilo-long term mo? Okay? Lesson 9. What if the shareholder dies? Ito yung isa sa mga tanong din ng iba. Stockbroker po kausapin nyo, yun lang po yung solution. Kasi magsasubmit kayo ng requirements to prove na kamag-anak, na relative or family member nyo yung namatay. Mga legal documents po yan, huwag kayong mag-alala. Kailangan ng documents, hihingan lang kayo. Stockbroker po ang kailangan yung kausapin para ma-comply at mailipat sa inyo or ibenta niyo yung stocks. Yun. Ganun siya. Basta mag-submit muna ng requirement. Lesson 10. Is the stock market legit? 2001 pa po ako nag-i-invest sa stocks eh. So, paano ko siya masasabing scam? So, okay? Basta make sure para hindi ka kabahan na legit yung magiging investment mo, legit stockbroker piliin mo. Be careful sa links. Next, alamin nyo yung official links. Kasi ang daming scammer ngayon, paano kung fake links yung maklik nyo? Do not share your username and password. Cons. So, pwede ka talagang malugi, lalo kung wala kang alam. Walang guarantee kung magkano at kailan kakikita. Kailangan mo talaga maging patient. Kasi hindi naman to get rich quick scheme. Ngayon, ang tinuturo ko more on blue chips, medyo matagal i-trade. Medyo matagal. Kung hindi ka sanay na makikita mong negative yung portfolio, baka kabahan ka. What? Lesson 12. Type 12, kung naiintindihan nyo, type 12 para sa lesson 12. Now, do's and don'ts. Kailangan po talaga nating aralin. Kahit yung basic lang, tapos tsaka ka na magsimula. Kasi yung matututunan mo naman yan through time eh. Ito po yung binibilin ko. Alamin mo yung goals mo. Huwag ka muna mag-i-invest ng di mo alam. Kasi pwedeng malito ka, pwedeng malugi ka, pwedeng mawala ka sa mawala ka dun sa strategy mo. Stick to your goals. Kasi ang trading, short-term trading, iba ang buy and sell niyan sa dividend, sa long term. Magkaiba. Hindi mo pwedeng sundan siya. Malulugi ka. Don'ts. Opposite lang ng do's. Aralin nyo muna bago kayo magsimula kahit basic lang. Huwag kang mag-invest na hindi mo alam kung dividend, long term, or trading.